Binanata na naman ni Yussi Claire Castro, si Sara Duterte at saka si Rodante Marcoleta. Durog. Ha? Durog kay Yussi Claire Castro. Ha? Anong issue? Ha? Ang issue ay yung comment ni Sara Duterte na ha? Wala, kumbaga, kinumentaryohan kasi ni Sara na walang nagagawa ang administrasyon ni Marcos, ni PBBM. Hmm? Dapat daw pabalikin na sa Pilipinas, i-repatriate na yung ating mga kababayang naiipit doon sa giyera sa Middle East, sa gitnang silangan. Ha? Ang dali lang naman daw gawin yan, sabi ni Sara. Ang dali lang gawin yan. Noon nga daw panahon ng COVID, noon, nag-ano raw sila, nangontrata sila ng chartered plane. Ha? Commercial plane. O, kinuha daw nila yung mga taga Davao na naipit sa Metro Manila. Dinala daw nila sa Davao. Ang dali lang daw, no? Yun, nag-react dyan si Yussi Claire Castro. Si ano naman, si Marcoleta, yung issue ng ano, di ba pumunta ng New York sa United States si PBBM, 2 araw, working visit. Ang pinaka-importanting lakad niya doon, lakarin yung ating membership sa United Nations Security Council. Kasi gusto nating maging ano, non-permanent member, 2 years yun, 26 to 28. O mga ngampanya doon, iikutin yung mga bansa. Kumbaga may meeting ang United Nations, mga ngampanya si PBBM doon. Kaya ang sabi ni ano ni Marcoleta, ano gaano kahalaga yung United Nations Security Council na yan? Ano bang makukuha nating pakinabang yan? Oh, ang sabi naman ni Yussi Claire Castro, ay talangka. Talangka daw. Wala nang nakitang positive, panay na lang negative. Oh, kaya kumbaga may mga tao daw na ang ginagawa ay hilahin pababa. Di talangka. Ito talagang biyahe ngayon ni PBBM sa New York. Biglaan ito eh. Biglaan. Umalis siya. Kailan ba umalis? Kahapon? 2 days yan. Working visit. Working visit yan. Papunta ng New York. Bakit sa New York? Ay nandun kasi yung general headquarters ng United Nations. Mayroon yatang session ang United Nations General Assembly. Magsasalita si PBBM doon. At saka, isasabay niya na rin, ikakampanya niya na yung Pilipinas ay mapili bilang non-permanent member ng UN Security Council. Kaya lang, binabatikos talaga dyan si PBBM ngayon ng mga DDS lalo na. Sabi ni Sara Duterte, bakit daw yan ang pinagkakaabalahan samantalang napakaraming mga kababayan natin na nasa Middle East ngayon naiipit dito sa giyera ng Iran versus Israel at US, dapat pabalikin na daw sa Pilipinas yun. Ang dali lang naman daw gawin yan. Sabi ni Sara yan. Tapos si Marcoleta naman, ano naman ba ang makukuha dyan? Sabi ni Marcoleta. Anong pakinabang natin dyan sa UN Security Council na yan kung magigi tayong non-permanent member? Kaya, tapos mayroon pang mayroon pang kumakalat na chismis intriga, nabasa ko. Hindi daw talaga tungkol sa United Nations Security Council ang lakad ni PBBM dyan. Cover lang yan. Kumbaga pang frontera lang yan. Pero ang totoo daw, ito daw, kasi mga post ito, ang sabi nila, health, magpapagamot. Magpapagamot daw si PBBM. Kaya kung papansinin daw, matapos yung huling pagkakasakit ni PBBM, pumayat na ito ng pumayat. Kaya seryoso daw yung yung kalagayan nito sa kalusugan. Kaya papalabasin lang na pupunta ng Amerika para sa lakarin yung pag-member natin sa United Nations Security Council. Pero ang totoo, ano lang yan, palusot lang daw yan, parang front o cover, pero ang totoo magpapagamot. Baka daw magpapaubera sa Amerika. Yun ang yun ang sabi. So, intriga yan. Intriga yan. Hindi natin alam kung Pero syempre, ang official na paliwanag ng Malacanang, bakit pupunta nga ng United States sa New York, tungkol nga dyan sa linalakad na maging member tayo ng United Nations Security Council, kahit non-permanent member. Kasama si Yussi Claire Castro doon. Kasama si Yussi Claire Castro. Pero, syempre, talagang sari-saring intriga ang lumalabas dyan. Una nga,
magpapagamot daw dun, magpapaopera yata. Yan daw mga ano na yan, yang mga United Nations Security Council, parang cover front lang. Ito namang si Commissioner, dating COMELEC Commissioner Bing Guanzon, iba naman. Iba naman yung iba naman yung intriga. Mayroon kasing mayroong Japanese, ano ba 'yon? Anime ba 'yon? Anime yung Lupin, Lupin. Ha? Ang napanood kong Lupin sa Netflix, ano 'yun? Hindi Japanese. Ha? Ang napanood ko sa napanood kong Netflix, si Lupin yung Lupin ba 'yon? Lupin yung anong pronunciation ba niyan? Pasensya na. Pero napapanood ko black 'yun. Black. Ano din 'yon, master thief, magnanakaw. Ngayon, yung pinakita ni Guanzon, dating COMELEC Commissioner Guanzon, sabi niya, nakita ko na yan. Ang iniintriga, pagbaba ni PBBM sa eroplano, ang gamit niyang costume, yung kinumpara doon sa Japanese anime character, si Lupin. Kaya sabi niya, ayan, napanood ko na yan. Ibig sabihin, iniintriga na naman ni Guanzon na si Lupin kasi master thief. Di, alam naman natin, ang ini-issue ni Guanzon kay PBBM, magnanakaw din. Kaya, yung costume daw ni PBBM, pareho nung Japanese characters na sa anime na Lupin. Anyway, hindi ko masyadong hindi ko masyadong kabisado yung Japanese character, pero ang napanood ko niyan sa Netflix yung black na yung black na, 'di ba? Sino ba 'yon? Yung sikat na artista 'yun eh. Yun, nakailang episodes na 'yun, 3 na yata 'yun. Anyway, kung ano-ano na namang mga intriga diyan kay PBBM, diyan sa lakad niya na 'yan sa Amerika. Kaya ito, talagang ginagawan itong issue nila ni Sara, ni Marcoleta, yung mga DDS, pati sila COMELEC Commissioner Guanzon. At ano daw ito? Mayroon pa nga yung sinabi ko na may intriga pa daw na hindi naman talaga yan tungkol sa United Nations Security Council. Ano lang yan, front lang yan, isisingit yan, magpapagamot, magpapaopera kasi seryoso na daw yung yung pumapayat na daw ng pumapayat si PBBM. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, sinagot yan ni COMELEC Commission, ay ni UC Claire Castro, yung mga issue na yan. Sinagot yan ni UC Claire Castro. Medyo mainit nga yung sagot ni UC Claire Castro eh. Sinagot niya yung mga patutsada na yan. Lalo na si Marcoleta. Sinagot niya. Sabi ni UC Claire Castro, mga kabunyog, ang sagot ni UC Claire Castro, yung kay Sara. Si Sara kasi, ang sabi kasi ni Sara Duterte, na ano yan, bakit daw hindi inaasikaso ng gobyerno na mapabalik na dito sa atin yung mga naiipit na mga kababayan natin sa kaguluhan na yan sa Middle East. Ang dali lang naman daw niyan. Sabi ni Sara Duterte. Noon nga daw panahon ng COVID, nagrenta siya, nag-arkila sila ng chartered plane, commercial airlines. Nakabalik daw sa Davao City yung mga naipit ng COVID noon. Kaya ngayon daw, ang dali lang naman daw niyan, charter ka lang ng eroplano, chartered plane, pipick upin na yung mga kababayan natin nandun sa Middle East. Kaya ito ngayon, ang comment ni UC Claire Castro diyan ay ang sabi ni UC Claire Castro, basta lang may masabi. Hindi niya naman pinangalanan si Sara, pero sino ba naman? Sabi ni UC Claire Castro, yan ang problema sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip. Hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Yan. Yan yung sagot ni
makapagsalita lamang. O ibig sabihin, mema. Di ba? Pag sinabi mong makapagsalita lamang, mema. Ha? Eh, ang hindi daw nakabatay sa realidad, sabi ni Yussi Claire Castro. Bakit? Ang sabi ni Yussi Claire Castro, sarado ang airspace ng mga bansa sa Middle East. Karamihan doon, sarado. O bakit mo pipilitin na magpapasok doon ng chartered plane? Ha? Delikado ang lagay. Ha? O sabi ni Yussi Claire Castro, government cannot send aircraft as airspace is still closed. Ang sagot naman diyan ni Sara, may sagot diyan si Sara eh. Ay may kaibigan daw siya eh. May kaibigan daw siya, nakauwi daw ng Pilipinas, kaya hindi daw totoo na sarado yung airspace. Ha? Oh, kakakausap niya nga lang daw ng kaibigan niya. Oh, bakit daw yun nakabalik ng Pilipinas? Oh, ano yun, kaibigan niya, nakausap niya daw. Oh, kaya hindi daw totoo na sarado ang airspace. Oh, ang sabi naman ni Yussi Claire Castro dyan, ba't ka maniniwala sa kaibigan mo? Ba't ka maniniwala sa kaibigan mo? Ay naka-anunsyo na sarado ang mga airspace ng canceled ang mga flights ng Emirates sa Dubai, yung Qatar Airways sa Doha, sarado. Oh, kaya yung sabi ni Yussi Claire Castro, huwag kang maniwala basta-basta sa sinasabi ng kaibigan mo. Actually, yan din ang comment diyan sa sinabi na yan ni Sara Duterte. May nabasa akong post, sabi din, Vice President ka, paano kung ikaw President ka na ng Pilipinas? Ibig sabihin, magre-relay ka sa sinabi ng kaibigan mo. Parang napaka-ano yata niyan. Ang President ka ng Pilipinas, gagamitin mo yung lahat ng official na sources ng information. Hindi ka magre-rely sa sinabi ng kaibigan mo. Ha? Oh. Kaya, ito, kumbaga mahirap. Mahirap ngayon ang security. Pwede yon, mag-iiba ka ng rota. Pwede yon, ganun. Saka, iba yung kapag nag-charter ka ng eroplano, iba rin yung isa o dalawang tao na gagawa ng paraan na makabiyahe. Malaking pagkakaiba nun. Malaking pagkakaiba nun. Halimbawa, ang alam natin, sila Juan Cortez naipit din eh. Saka yung asawa niya at na pamilya. Pero nagawa nila ng paraan. Pero yun kasi, isa, dalawa, tatlo. Actually may nakauwi namang mga Pilipino na eh. Di ba? Parang ilan na yata. Ilang daan na rin ang nakauwi. Pero ibang bagay, yung magpapadala ka ng chartered plane, commercial airlines, i-charter mo, medyo delikado nga yun. Mas madali pa yung pailan-ilan na pagbiyahe. Kasi yun ang point ni Yussi Claire Castro. Madali lang na sabihin na mag-charter ng flight, tapos kunin na yung maramihan, kunin na yung mga kababayan natin doon. Hindi ganun kadali yon. Yun ang sinasabi ni Yussi Claire Castro. Si Sara naman, hindi daw. Yung kaibigan niya nga raw, nakabalik na. Oo nga, pag isa, dalawa, or 100, pwede. Gagawan mo ng diskarte, paano paunti-unti. Saka iibahin mo yung rota. Kumbaga mag-iiba ng rota. Pero yung parang normal ang sitwasyon, magpapadala ka ng eroplano galing Pilipinas, chartered flight, tapos kukunin mo ng maramihan, delikado nga yun. Kaya lang yun na nga, ang sabi ni Yussi Claire Castro, basta may masabi lang, yun ang problema. Kapag presidente ka ng Pilipinas at magdidesisyon ka sa ganyang mga bagay, hindi pwedeng mag-rely ka sa sabi lang ng kaibigan mo o sabi-sabi lang. Hindi yun. Mga major decisions yan. Kaya anyway, mga kabunyog, yan yung sagot ni Yussi Claire Castro kay Sara Duterte. Ang sabi niya, mema lang. May masabi lang daw. Pero hindi, nagagawa naman talaga ng paraan. Actually, may napauwi na ang Department of Migrant Workers. May nagawa na ring paraan. Nakikita naman natin na may nakauwi na. Pero ang sinasabi kasi ni Sara, yung mag-charter ng chartered flight, parang normal na normal, papapuntahin mo doon sa Middle East, tapos maramihan,
sasakay yung mga kababayan natin, balik na ng Pilipinas. Pwede yun. Kung COVID, pwede yun. Wala, iba naman ang COVID eh. Ha? Ito hindi, gera ito eh. Delikado. Kaya, kaya lang yun na nga. Actually, may mga nagre-react ng kababayan natin. Ang hirap pala nito ni Sara pag naging presidente. Ganun mag-isip. Ha? Mahirap pala pag si Sara ang presidente ng Pilipinas. Kung ganito yung sitwasyon ngayon, tapos ganyan ano, ha? Ano eh, parang ano daw eh, parang hindi presidente yung ganyan. Una, magre-relay ka sa kwento ng kaibigan mo. Pangalawa, akala mo ganun lang kadali. Akala mo ganun lang kadali. Hindi yun. Ha? Kaya ano to eh, sabi nga ni Yussi Claire Castro, eh, ang comment na yan, hindi niya naman pinangalanan si Sara, pero sabi niya, parang may masabi lang eh. Ha? Parang may masabi, kaya nga mema. Ha? Oh. Anyway, mga kabunyog, mga kawayan, yan ang problema dito kay Sara Duterte. Talagang gusto niyang batikusin ang administrasyon ni PBBM to the point na para sa kanya, ang mga lumalabas sa bibig ni Sara, nakakantsawa na sa social media. Oh. Kasi nga, imaginein mo, ang dali lang naman yan. Mag-charter ka lang ng eroplano, chartered flight, arkilahin mo. Oh, makukuha na yung mga kababayan natin. Oh, sabi niya, ginawa din niya din daw nga daw yun sa Davao. Oh, kaya ano yan mga kabunyog. Pero iba nga yung COVID. Ang COVID, ano yun eh, ibang-iba dito sa gera. Kaya lang yun na nga. Oh. Sabi ni Yussi Claire Castro, yan, mga nagsasabi ng ganyan, yung mga walang alam, yung mga hindi nag-iisip. O yun, matindi. Matindi ang bira ni Yussi Claire Castro. Yang mga ganyan daw na takbo ng pag-iisip, yung mga hindi nag-iisip, yung mga walang alam. Oh, yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.